Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Prince Gueda Lumpinis. Ako po muna ang mangunguna sa gabing ito. Magandang gabi po sa lahat. Wala po, nandito po yung si Pastor pero ayun. Tayo po ngayon ay nasa sa Isaiah Kabanata 36, 18 to 20. Tayo po muna ay manalangin bago po tayo magsimula. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito na ibinigay nyo at sa pagkakataon na ibinigay sa akin upang mapag-aralan namin ang inyong mga salita. Panginoon, kayo po ang patuloy na gumabay sa akin bilang isang batang mananampalataya na nagdi-discuss ng inyong salita at kayo na pong bahala sa mga tao makakapagpakinig ng inyong salita na magkaroon sila ng kaunawaan tungkol po sa inyong mga salita. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Basahin po natin ang Isaiah 36 verse 18 to 20. Huwag kayong maniwala sa sinasabi sa inyo ni Hezekias na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos ng ibang bansa na nakapagligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria. Gaya ng mga verse 19, gaya ng mga Diyos sa Hamat at Arpad, niligtas ba ng mga iyon ang mga taga roon at ang mga Diyos sa Parbaim? Nailigtas ba nila ang Samaria sa aking mga kamay? Verse 20, kung ang mga Diyos na iyon ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang bansa, gaano pa ang inyong si Yahweh? Hindi rin maililigtas nito ang Jerusalem sa aking mga kamay. Ang Kabanata 36 ay inilarawan ng kabanatang ito ang mga pagsubok at pananakot na maaaring harapin ng mga tagasunod ng Diyos. Ito ay pananawagan ng mga mananampalataya na manatiling matatag at hindi sumusuko sa pananampalataya, kahit na sa gitna ng matinding pagbabanta at nakakasindak na pagsubok. Habang pinipili ng mga tauhan ni Hezekiah ang katahimikan kaysa sa debate, pinapaalala sa amin na ang katahimikan ay maaaring maging isang makapangyarihan kasangkapan laban sa panunuya at takot na nagpapakita ng hindi natitinag na pananampalataya sa paglalaan ng Diyos. So, sa mga nakaraang pag-aaral, napag-aaralan natin ang tungkol sa pananakot at kung saan hindi naman nagpatinag si Hezekiah sa pananakot na ginagawa. At ang punto ng pagtuturo ay ang kabanatang ito ay naganap noong panahon ng paghahari ni Haring Hezekias ng Juda, nang sinalakay ng Haring Assyria na si Sennacherib ang Juda. Ang kabanatang ito ay isang makasaysayang salaysay sa ikadalawang hari, chapter 18, verse 13 to 37. Dito nakikita natin ay ang banta ng Assyria. Tinatalakay sa kabanatang ito ang mga banta at pagmamalabis na naranasan ng mga Israelita sa mga taga-Assyrian. Ang isang banta at mababasa sa talata 4 to 7 na pinangunahan ni Rabsaces, commander ng Assyria. Naghatid siya ng mensahe sa Jerusalem at sinubukang pahinain ang kanilang pagtitiwala sa Diyos at kay Haring Hezekias. Kino-question niya ang kanilang pagtitiwala sa Ehipto at ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. Dito nakita natin kung paano nililinlang ni Sennacherib si Hezekiah sa pamamagitan ng pananakot. Si Rabsake ay gumamit ng mga pamamaraang psikolohikal, nagsasalita sa Hebreo upang matiyak na marinig ng lahat ng mga tao sa Jerusalem ang kanyang mga banta at pangako na naglalayong maghasik ng pagdududa at takot. Sa talata 36, 11 to 12 natin mababasa ang mga ito. At nakita natin dito na mayroong isang hamon sa pananampalataya. Nakita natin na direktang hinamon ni Rabsaces ang pananampalataya ng mga tao na sinasabing ang Panginoon mismo ang nag-utos ng pagkawasak ng Jerusalem. Sa talata verse 10, ito ay direktang pag-atake sa kanilang paniniwala sa proteksyon ng Diyos.
Dito, nakikita rin natin ang mga tugon ng mga opisyal ni Hezekias. Ang mga opisyal, sina Eliakim, Sebna at Joah, ay nananatiling tahimik at hindi tumutugon sa mga pangaakit ng Rabsaces. Sa sumusunod na utos ni Haring Hezekias sa talata 21. Nandito rin makikita natin at mababasa natin ang pagtitiwala sa soberanya ng Diyos. Kapag naharap sa mga pagbabanta o pananakot, tandaan na ang Diyos ang may kontrol. Ang makalupang kapangyarihan ay maaaring mukhang napakalaki, ngunit ang mga plano ng Diyos ay mananaig. Minsan sa buhay nating mananampalataya, meron tayong mga pagsubok na nararanasan. Pero, andun pa rin yung soberanya ng Diyos. Makikita sa sarili natin kung hanggang saan yung pananampalataya natin, kung tayo ba ay susuko o magpapatuloy bilang isang tunay na mananampalataya ng Diyos, gaya ni Hezekiah. Bantayan ang iyong mga puso at isip. Magkaroon ng kamalayan sa mga taktika na ginagamit upang magtanim ng takot at pagdududa. Manindigan ka sa iyong pananampalataya at huwag maimpluwensyahan ng mga tinig na sumasalungat sa mga pangako ng Diyos. Ang pinakamalakas na meron tayo o sandigan na meron tayo ay ang Panginoon. Walang anumang takot na makakahadlang sa atin kapag nasa Panginoon tayo. Ito ang ipinapakita dito na hindi dapat tayo magpatinag sa kung anuman yung mga binubulong o mga nangyayari sa buhay natin. Dahil kung may Diyos ka sa puso mo, hindi ka dapat maguluhan o magulumihanan sa mga nangyayari sa buhay mo kasi nandiyan ang Diyos. Humanap ng maka-Diyos na payo. Siyempre, hindi tayo yung mga taong maghanap ng payo kung saan-saan lamang, kundi tayo yung mga taong sa Diyos naghahanap ng payo. Gaya ng mga opisyal ni Hezekias, humingi ng patnubay mula sa espiritual ng mga pinuno at manatiling matatag sa pagsunod sa mga tagubilin ng Diyos. Dito makikita natin na bilang isang mananampalataya o tagapaglingkod ng Diyos, hindi dapat tayo bumupulot kung saan-saan ng mga pwedeng pampalakas ng loob natin o mga motivational na mga salita, kundi sa Panginoon lamang tayo humawak. Katahimikan sa harap ng provokasyon. Minsan, ang pinakamahusay na tugon sa provokasyon ay katahimikan at panalangin. Pagtitiwala sa Diyos upang labanan ang mga kalaban o labanan ang laban. So, dito rin may kita natin ang mga tao sa kabanata. Si Haring Hezekias. Si Hezekias ay ang hari ng Juda sa panahon ng pagsalakay ng Assyria. Kilala siya sa kanyang katapatan sa Diyos at sa kanyang pagsisikap na reformahin ang mga gawain sa relihiyon sa Juda. Sa Isaiah 36, naharap siya sa banta mula sa hari ng Assyria at humingi ng patnubay mula kay Propeta Isaiah. Ang pangalawa naman ay si Sennacherib. Si Sennacherib ay ang hari ng Assyria na sumalakay sa Juda. Kilala siya sa kanyang mga kampanyang militar at mga pagtatangka na sakupin ang Jerusalem. Sa Isaiah 36, ipinadala niya ang kanyang mga opisyal upang igiit ang pagsuko ng Jerusalem. Ang pangatlo naman ay si Rabsaces. Si Rabsaces ang punong katiwala ng Kopa, ang mataas na opisyal na ipinadala ni Sennacherib upang maghatid ng mensahe kay Haring Hezekias at sa mga tao ng Jerusalem. Nagsasalita siya sa Hebreo upang takutin ang mga tao at hingkayatin silang sumuko. Ang terminong Rabsake ay nagmula sa titulong Akadyan para sa isang mataas na opisyal ng mga Assyrian. Ang pang-apat ay Eliakim na anak ni Hilkias. Si Eliakim ay ang administrasyon ng palasyo o katiwala sa ilalim ni Haring Hezekias. Isa siya sa mga opisyal na nakipagpulong kay Rabsaces upang marinig ang mga kahilingan ng Asyriano. Ang kanyang tungkulin ay nagpapahiwatig ng kanyang mataas na posisyon sa hukuman ni Hezekias. Ang panglima ay si Sebna. Si Sebna ay ang eskriba o kalihim sa ilalim ni Haring Hezekias. Siya ay naroroon sa panahon ng pakikipagpulong kay Rabsaces at may pananagutan sa pagtatala ng mga pangyayari at komunikasyon. Ang kanyang posisyon ay nagpapahiwatig na siya ay isang mahalagang tagapayo sa hari.
At ang pang-anim naman ay si Joah na anak ni Asaph. Si Joah ang tagapagtala o tala-arawan sa ilalim ni Haring Hezekias. Naroon din siya sa pakikipagpulong kay Rabsaces kasama sa kanyang tungkulin ang pagdodokumento ng mga opisyal na talaan at mga kaganapan ng kaharian. Meron din dito mga tala na mga lugar sa ating talata ngayon. Ang unang lugar ay ang Jerusalem. Ang Jerusalem ang sentrong lungsod sa kabanatang ito, kung saan nagahari si Haring Hezekias. Ito ang kabisera ng Juda at isang mahalagang lokasyon sa kasaysayan ng Biblia, na kadalasang sumasagisag sa puso ng mananampalataya, Hudyo at presensya ng Diyos sa kanyang mga tao. Si Lachish, ang lugar ng Lachish. Ang Lachish ay isang lungsod sa Juda na isang mahalagang sentro ng militar at administratibo sa Isaiah 36. Ang hari ng Assyria na si Sennacherib ay inilalarawan bilang ang kanyang hukbo ay nakatalaga doon habang ipinapadala ang kanyang mga opisyal sa Jerusalem. Ang salitang Hebreo para sa Lachish ay nagpapahiwatig ng isang nakukutaang lungsod na naayon sa makasaysayang papel nito bilang isang muog. Assyria. Bagaman hindi isang espesipikong lungsod ang Assyria, ang imperyo kung saan pinanggalingan ni Haring Sennacherib. Ito ay kumakatawan sa nangingibabaw na kapangyarihan na nagbabanta sa Juda sa panahong ito. Ang imperyo ng Assyria ay kilala sa husay sa militar at malawak na pananakop nito. Narito naman ang mga kaganapan. Ang una ay sinalakay ni Sennacherib ang Juda. Noong ika-14 na taon ng paghahari ni Haring Hezekias, sinalakay ni Sennacherib ang hari ng Assyria, ang Juda, at sinakop ang mga nakukutang lungsod nito, ang nakikitang lungsod nito. Ang kaganapang ito ay nagtatakda ng yugto para sa paghaharap sa pagitan ng Assyria at Jerusalem. Ang salitang Hebreo para sa panghihimasok ay nagpapahiwatig na isang malakas sa pagpasok o pagpasok sa isang lugar. Pangalawa, ang hukbong Assyrian sa Jerusalem. Ipinadala ni Sennacherib ang kanyang commander sa larangan, ang Rabses, kasama ang isang malaking hukbo sa Jerusalem. Pumwesto sila sa tabi ng Akidak ng Upper Pool, sa daan patungo sa Launderers Field. Binibigyang diin ng estratehikong lokasyon ito ang banta sa supply ng tubig sa Jerusalem, isang mahalagang mapagkukunan sa panahon ng pagkubkob. Ang pangatlo ay nakilala ng mga opisyal ni Hezekias ang Rabsaces. Sina Eliakim, Sebna at Joah na mga opisyal ni Haring Hezekias ay lumabas upang salubungin ang Rabsaces. Ang pagpulong na ito ay kumakatawan sa isang diplomatikong enkwentro kung saan ang sugo ng Assyria ay naghahatid ng isang mensahe na nilayon upang takutin at i-demoralize ang mga tao sa Jerusalem. Pang-apat, ang salita ng Rabsaces. Kinukwestiyon ng Rabsaces ang pagtitiwala ni Hezekias at ng mga tao sa Jerusalem na tinutuya ang kanilang pagtitiwala sa Ehipto at ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Hinahamon niya ang kanilang pagtitiwala na nagsasabing sa ano mo ibinabantay itong kumpiyansa mo. Isaiah 36 verse 4. Ang salitang Hebreo para sa pagtitiwala bitasyon ay nagpapahiwatig ng isang pakiramdam ng seguridad o pagtitiwala. Ang panglima, ang alok ng Rabsaces. Ang Rabsake ay nag-aalok ng mga tuntunin ng pagsuko na nangangako na kung sila ay magpapasakop sa Assyria, sila ay dadalhin sa isang lupain na sagana. Ang alok na ito ay isang silohikal na taktika upang pahinain ang pasya ng mga naninirahan sa Jerusalem. Ang pang-anim ay ang pamumusong ng Rabsaces. Nilapastangan ng Rabsaces ang Panginoon na sinasabi ang mga reforma ni Hezekias ay nagpagalit sa Diyos at na ang Panginoon mismo ang nag-utos sa pagsalakay ng Assyria. Ang kalapastangan ng ito ay isang direktang hamon sa pananampalataya ng mga tao at sa kanilang pag-unawa sa soberanya ng Diyos. Pang-pito,
ang mga opisyal ni Hezekiah ay humiling sa katahimikan. Hiniling ng mga opisyal ni Hezekiah sa Rabsaces na magsalita sa Aramaic kaysa sa Hebreo. Kaya hindi maintindihan ng mga tao sa pader. Ang Rabsaces ay tumanggi na naglalayong ipalaganap ang takot sa mga tao sa pamamagitan ng pagsasalita ng kanilang wika. Pangwalo, ang huling babala ng Rabsaces. Binabalaan ng Rabsaces ang mga tao na huwag magtiwala kay Hezekiah na sinasabing walang Diyos ng alinmang bansa ang nakapagligtas sa kanilang lupain mula sa hari ng Assyria. Ang babalang ito ay naglalayong pahinain ang pananampalataya ng mga tao sa kakayahan ni Yahweh na iligtas sila. Pangsyam, ang katahimikan ng bayan. Sa kabila ng mga pangaakit ng Rabsaces, ang mga tao ay nanatiling tahimik na sinunod ang utos ni Haring Hezekiah na huwag siyang sagutin. Ang katahimikang ito ay sumasalamin sa kanilang pagsunod at marahil sa kanilang pag-asa sa banal na interbensyon. Ang pangsampu, bumalik ang ulat ng mga opisyal ni Hezekiah. Sina Eliakim, Sebna at Joai bumalik kay Hezekiah na may punit na damit, tanda ng kabagabagan at pagdadalamhati at iulat ang mga salita ng Rabsaces. Ang gawain ito ng pagpunit ng mga kasuotan ay nag-ugat sa tradisyong Hebreo bilang pagpapahayag ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. At meron tayong mga karagdagang kasulatan na mayroong koneksyon sa ating mga pinag-aaralan. Ang 2 Kings 18:13 to 37 nagbibigay ng magkatulad na salaysay ng mga pangyayari sa Isaiah 36 na nag-aalok ng karagdagang mga ideya sa konteksto ng kasaysayan. At narito din ang awit 46, 1-3, isang paalala ng Diyos bilang ating kanlungan at lakas, isang laging naroroon na tulong sa problema. Efeso 6:10-18, hinihikayat ang mga mananampalataya na isuot ang buong baluti ng Diyos upang tumayo laban sa mga pakana ng dyablo. At 2 Kronika 32:7-8, ang panghikayat ni Hezekiah sa mga tao na maging malakas at matapang, nagtitiwala na ang Diyos ay mas dakila kaysa alinman hukbo sa lupa. Narito ang buod ng tema ng pagkakahati ng mga kabanata. Ang pagsalakay ng Assyria, mga talata 1-3. Sa ika-14 na taon ng paghahari ng Hezekiah, si Haring Sennacherib ng Assyria ay sumulong laban sa lahat ng nakukutang lungsod ng Juda at sinakop ang mga ito. Bilang tugon, isinugo ni Hezekiah sina Eliakim, Sebna at Joa upang salubungin si Rabsaces, ang commander sa bukid ng hari ng Assyria sa daluyan ng itaas na tangke. Ang hamon ni Rabsake, mga talata 4-10. Mapanganib na kinukwestiyon ni Rabsaces ang pundasyon ng pagtitiwala ng Juda na nagmumungkahi na ang pagtitiwala sa Ehipto ay walang saysay at hinahamon ang pananampalataya ni Hezekiah sa Diyos. Sinabi pa niya na ang kanyang pagsalakay ay udyok mismo ng Panginoon. Si Lohikal na digmaan, mga talata 11-20. Sa kabila ng mga kahilingang magsalita sa Aramaic, nagpatuloy si Rabsake sa Hebreo na naglalayong maghimagsik ng takot sa mga tao. Pinahina niya ang kanilang pananampalataya kay Hezekiah at sa Panginoon. Nangako ng isang lupain ng sagana kung sila ay susuko at hinuhulaan ng kanilang kapahamakan kung sila ay lalaban. Katahimikan sa gitna ng pananakop. Mga talata 21-22. Ang mga tauhan ni Hezekiah na sumusunod sa kanyang mga tagubilin ay nanatiling tahimik sa harap ng mga pagbabanta ni Rabsaces. Pinunit nila ang kanilang mga damit sa pagluluksa at pag-ulat pabalik kay Hezekiah. Ang Isaiah 36 ay nagsasalaysay ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Juda. Na nagdidetalye sa paghaharap ni Sennacherib, ang hari ng Assyria, at ni Hezekiah, ang hari ng Juda. Ang kabanatang ito ay nagsisilbing malalim na
paggalugad ng pananampalataya, katapangan at banal na pagtitiwala sa gitna ng takot, sa gitna ng pananakop. So, balikan natin ang verse 18. Ang verse 18, huwag kayong maniwala sa sinasabi sa inyo ni Hezekiah na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos ng ibang bansa na nakapagligtas sa kanila sa kamay ng Assyria. So, dito nakikita natin na gustong pahinain ang pagtitiwala sa Panginoon at kay Hezekiah. Saglit lang po. Teka lang po. Ayan. Huwag kayong maniwala sa sinasabi sa inyo ni Hezekiah na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos ng ibang bansa na kapagligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria. Nakita na, meron ditong at verse 19, gaya ng mga Diyos sa Hamat at Arpad, nailigtas ba ng mga iyon ang mga taga-roon at ang mga Diyos sa Sepharvaim, nailigtas ba nilang Samaria sa aking mga kamay? Verse 20, kung ang mga Diyos na iyon ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang bansa, gaano pa ang inyong si Yahweh, hindi rin maliligtas nito ang Jerusalem sa aking mga kamay. Sa mga talatang ito, direktang iniinsulto ng Rabsakeh ang Diyos at ikinumpara pa siya sa mga Diyos-Diyosan na nagawa ng kamay ng tao. Direktang sinabi ng general na huwag maniwala sa sinabi ni Hezekiah na iligtas sila ni Yahweh. Ipinapakita dito na ang labis na pagmamataas at pagmamayabang ni Rabsakeh nang sabihing Assyria lamang ang makakapagligtas sa kanila sa halip na si Yahweh. Ang mga salita ni Rabsakeh ay isang hamon sa level o lalim ng pananampalataya ng mga Israelita kay Yahweh at kung gaano nila siya susundin at panghawakan ng kanilang pag-asa sa tunay at makapangyarihang Diyos. Kino-question pa ni Rabsakeh ang kapangyarihan ng mga Diyos ng ibang mga bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng pangalan sa espesipikong mga lungsod gaya ng Hamat, Arpad at Sepharvaim at pagtatanong kung iniligtas ng kanilang mga Diyos ang Samaria mula sa hari ng Assyria. Ang tanong na ito ay idinisenyo upang i-highlight ang kawalang kabuluhan ng pagtitiwala sa anumang Diyos maliban sa Diyos dahil nasakop na niya ang mga lungsod na iyon at hindi sila mailigtas ng kanilang mga Diyos. Ang mga binanggit dito ay pawang mga huwad na Diyos o Diyos-Diyosan na alam naman natin na walang magagawa dahil wala namang anumang kapangyarihan. Kaya wala naman talagang magagawa na tulong sa mga tao. Bilang tugon sa mga maling pangakong ito, pinaalalahanan ni Propeta Isaiah ang mga tao ng Juda na manatiling matatag sa kanilang pagtitiwala sa Diyos sa buong aklat ng Isaiah. Maraming mga talata na nagbibigay diin sa kahalagahan ng pag-asa sa lakas at katapatan ng Diyos kaysa sa mga maling pangako ng makamundong kapangyarihan. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala sa mga tao ng Juda na ang kanilang tunay na seguridad at kagalingan ay nakasalalay sa kanilang relasyon sa Diyos, sa halip na sa walang laman ng mga pangako ng kanilang mga kaaway. Ipinahayag sa talata 19 ang pagtutulad ni Rabsakeh kay Yahweh sa mga Diyos-Diyosan sa paligid. Binanggit dito ang kawalan ng kakayahan ng mga Diyos-Diyosang tinawag ng Hamad, Arpad at Sepharvaim na pawang hindi nailigtas ang kanilang mga mamamayan.
Lehitimo ang reklamo, hindi naman talaga makakapagligtas ang mga rebulto o mga Diyos-Diyosan. Bilang isang mananampalataya, alam natin na walang kakayanan ang mga Diyos-Diyosan dito sa lupa. Mga bagay na inukit lamang ng mga tao. May mata nga subalit hindi makakita. May tainga subalit hindi makarinig. At maging hindi makapagligtas. Ang mga tema ng kapangyarihan, pananampalataya at katapatan sa Diyos ay laganap sa talatang ito. Ipinagmalaki ng komandante ng Assyria ang kapangyarihan ng kanyang imperyo at ng kanyang mga Diyos. Habang sinisiraan ang mga Diyos ng ibang bansa, hinahamon nito ang pananampalataya ng mga Israelita na hinihiling na muling isalang-alang ang kanilang sariling debosyon sa kanilang Diyos sa harap ng gayong makapangyarihang mga kalaban. Ang talatang ito ay nagsisilbing pagsubok sa pananampalataya ng mga Israelita dahil dapat silang magpasya kung mananatiling tapat sa Diyos o susuko sa paggigipit ng mga Asyriano at ng kanilang mga Diyos. Tayo bilang isang mananampalataya, ganito rin ang buhay natin. Kung tayo may dalawang pamimilian. Ang manatili sa Diyos ang sumuko sa paggigipit sa atin ng kaaway o ng mundo. Muli, dinidiin dito ni Propeta Isaya ang pangangailangan ng malakas at pagkapit sa pananampalataya at pag-asa sa Diyos, lalo na sa panahon na gaya ng paglawak ng mga maling katuruan at huwad na pangako at kasiguraduhan. Ito ay hindi lamang mensahe ng mga Israelita, higit sa ating mga mananampalataya sa kasalukuyang panahon. Ang bansang Assyria ay kumakatawan sa mga puwersa ng kasamaan at pang-aapi na naghahangad na lupigin at dominahin ang mga tao ng Diyos. Kumbaga sa panahon natin, ito yung tinatawag nating pagsubok sa buhay natin. Sa kabaliktaran, si Haring Hezekias ay naglalaman ng isang tapat at matuwid na pinuno na umaasa sa Panginoon para sa patnubay at pagliligtas. Sa pamamagitan ng pagpapalawak, ito ay makikita bilang isang simbolikong representasyon ng mga espiritual na labanan na kinakaharap ng mga mananampalataya sa kanilang buhay. Sabi nga sa ating mga pinag-aaralan na tayong mga mananampalataya habang nandito sa lupa, tayo ay nakikipaglaban. Labang espiritual kung saan, yun nga, meron tayong dalawang pamimilian. Ang sumuko o hindi. At naalala ko pa yung pinag-aralan natin nung linggo na ang buhay ng isang Kristiyano ay laging merong laging challenge. At gaya ng isang fun run, yung tumatakbo ka, hindi ka hihinto hanggat hindi ka pa nakakapunta sa kung ano man yung dapat mong puntahan. Dito rin nakikita natin na sa paghaharap natin, merong mga puwersa ng kadiliman ay naghahangad na madaig at masupil tayong mga tao ng Diyos. Ngunit sa pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos, ang mga mananampalataya ay makakatagpo ng pagpapalaya at tagumpay. Sa huli ang talatang ito at ang mas malaking talata sa Isaya ay nagsisilbing panawagan sa mga Israelita na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya at magtiwala sa Diyos. Kahit nasa harap ng tila hindi malulutas ng mga pagsubok, ito ay isang paalala na ang Diyos ang pinagmumulan ng kapangyarihan at proteksyon, at ang mga Israelita ay hindi dapat mag-alinlangan sa kanilang katapatan sa Kanya. At tayo sa panahon natin bilang isang mananampalataya, dapat alam natin na walang ibang kapangyarihan na makakapagbigay sa atin ng kalakasan kundi ang Panginoon. Hindi ang sarili natin at hindi ang mundo. Hindi ang kung sino man kundi ang Panginoong Diyos lamang. Ang proteksyon na maaaring pumoprotekta lamang sa atin at siguradong mapoprotektahan tayo ay ang proteksyon na nagmumula sa Diyos. At syempre, paano natin magagawa yon? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Isang buong pusong pananampalataya na hindi natin siya hindi mapapalitan ng kahit anuman. Hindi ng kayamanan o ng mundo. Dahil dito, ang talatang ito ay may walang hanggang mensahe na patuloy na sumasalamin sa mga mananampalataya ngayon na nagpapaalala sa kanila na ilagay ang kanilang pagtitiwala sa Diyos higit sa lahat. Ang ating pananampalataya ay
o pagtitiwala ay sa Panginoon lamang natin ibigay. Hindi kung kani-kaninong Diyos lamang, dahil kung sa mga Diyos-Diyosan natin to ibibigay, maaari tayong bumitaw ng mabilisan Kasi hindi 'yun magbibigay ng kapanatagan sa atin. Tanging ang Diyos lamang ang magbibigay ng kapanatagan sa buhay natin. Maging tayo man ay magkaroon ng lungkot sa buhay, takot, galit o kung ano-ano mang emosyon, Panginoon lamang ang magpapalinaw sa atin ng mga bagay na iyon. At yun lamang po sa galing ito. At muli, sa Panginoon lamang tayo umasa at manampalataya, hindi sa kung kani-kaninong Diyos lamang. At huwag tayo magpadaig sa takot na ibinibigay sa atin ng mundo, sa emosyon na dala ng mundo o mismo ng mundo. Tayo ay magpatuloy na manampalataya sa Kanya. Yun lamang po at tayo po ay magwakas sa pamamagitan ng pananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Nawa Panginoon, nabigyan namin kayo ng parangal sa pag-aaral namin ito. Nagkaroon kami ng kaunawaan, nabuksan ng bawat isipan ng bawat isang nakapakinig ng inyong salita. Panginoon, kayo na pong bahala na magbigay pa sa amin ng kaalaman, karunungan sa pagkaunawa ng inyong salita. Itinataas po namin ang iyong pangalan. Patuloy niyo po kami pagtubayan sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Bye po.